Ika-28 kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang langit na nagagalit ang ating bida na sinasabi na ang babaeng iyon daw ay pumapatay kahit ng mga bata. Dagdag pa niya na pati daw mga miyembro ng Noble Lease Merchants Corp. Na wala namang kasalanan ay nadamay. Hindi daw niya siya mapapatawad. Na napatingin na tahimik lamang si Lady Yeon Si-hyun sa ating bida. Na gayon din ang kanyang kapatid na si Wukang ay tahimik na nakatingin sa nagagalit niyang kuya. Napalingon na sinabi ni Jeong Hwang na siya din daw ay hindi ito mapapatawad. Pero nakatakas daw ito, kaya kailangan daw nilang mag-focus ngayon sa dapat nilang gawin. Isang makapal na usok ang makikita. Na nakatayo si Jeong Hwang sa nagliliyab na apoy na matapos nilang tipunin ang lahat ng katawan ng mga namatay na kalaban, ay sinunog niya silang lahat. Samantalang inilagay ang bawat bangkay ng mga miyembro ng convoy sa kariton. At sinabing siya daw ang responsable sa kanilang pagkamatay. Gagawin daw niya ang lahat ng makakaya niya para sa kanilang mga pamilya. At pagkatapos ang convoy ay umalis na dahil kailangan daw nila magmadali sapagkat mayroon pang mga sugatan silang mga kasama. Dumako naman tayo sa Libby Noble Family House. Na maririnig na may nagsabi na nakauwi na daw sila. At may nagsabi na nakabalik din daw sila ng buhay. Hindi daw niya inakala na magiging napakadelikado ng paglalakbay na yon. At may nagsabi na iniligtas daw sila ng mga Diyos. Sinabi ni Jo Mujay habang nakabenda ang kamay na mahusay na trabaho daw sa lahat. Iwanan muna daw nila ang mga kargamento para bukas at asikasuhin ang mga sugatan. Sinabi ng isa sa mga tauhan nito sa kanya na seryoso rin daw ang kanyang mga sugat. Kailangan din daw niyang magpagamot. Tumanggi ito na naiinis at sinabi na ayos lang daw siya. Ang kawalan daw ng kakayahan ang nagdulot ng maraming pagkamatay at pinsala. Magpapagamot lang daw siya pagkatapos ng lahat. Pinipilit pa siya ng kanyang tauhan at sinabi nito na sir. Nang biglang may tumusok. Nadaliri sa likod ni Jo Mujay. Na ikinagulat ng kanyang tauhan. Ang gumawa pala nito ay si Jeong Hwang na pagkabagsak nito ay natinutusok-tusok niya ng kanyang mga daliri ito. At sinabi nito na tigilan na daw niya ang pagpapakakol kung malapit na daw siyang mamatay. Sinabi nito sa kanyang alagad na napigilan na daw niya ang karamihan ng pagdurugo. Kaya patulugin na daw siya at pakainin ng halamang gamot pagkatapos. At tumugon naman ito ng oho na intindihan niya daw. Pagkatapos nito ay naglakad na ang maglolo na sinabi ni Jeong Hwang na okay sige ang susunod naman daw. Nang biglang nagtanong ang ating bida na pero sino daw kaya sila. Tumingin sa itaas ang kanyang lolo at sinabi na magandang tanong daw iyon. Hindi rin daw siya sigurado. Dahil ang natirang mga lalaki ay nagpakamatay gamit ang lason. Na makikita ang kanyang mata na sinabi pa niya na pero kung gaano daw sila kaingat sa pagtatago ng kanilang mga pagkakakilanlan. Maaaring isa lang daw sila sa mga grupo na natatakot sa paghihiganti niya. O isang lihim na organisasyon na may koneksyon sa isang masamang kulto na magiging pampublikong kaaway kung mahayag sila. Nagulat ang ating bida sa sagot ng kanyang lolo na napasabi na masamang kulto. Dagdag pa niya na maaari daw ba itong Cheoma cult. Nakatalikod si Jeong Hwang na tumugon na hindi. Malamang sa hindi. At makulit na sinabi ng ating bida na bakit hindi. Itinaas ng kanyang lolo ang kanyang kamao at sinabing lakas. Napasabi ang ating bida na lakas. Na sinagot siya nito na oo, lakas. Lumingon ito na sinabi na ang layunin ng Cheonma cult ay makamit ang sukdulang lakas, kahit ano pa ang halaga. Na kaya daw nila siyang patagong paslangin at magpakamatay dahil sa takot na mabunyag ang kanilang pagkakakilanlan. Sana hindi daw naman. Seryosong sinabi pa ng kanyang lolo na masama man silang kulto, pero masasabing sila ang hindi masyadong malupit. Hindi daw nila gagawin ang tulad ng pagkuha ng bihag o mga patagong gawain. Dagdag pa nito kung may misyon daw ang mga ito, gagawin nila ito ng may dangal at taas noo. Ganyan daw ang kulto at si Cheonma mismo. Na makikita ang ating bida na sinabi na naiintindihan daw niya. Ikinuwento ni Jeong Hwang na ang huling beses na nagpakita ang Cheonma cult ay 50 taon na ang nakaraan. Sila, ang Cheonmu Palwang, ang tumalo kay Cheonma noon. Siya daw ang pinakamalakas na taong nakalaban niya sa buong buhay niya. Kaya malinaw na malinaw pa rin daw sa kanya ang alaala niya at ng kanyang kulto. Seryosong sinabi pa nito na hindi daw sila ang may kagagawan yon. Nakatikom ang kamaong naiinis na tinanong ng ating bida na kung ganon, sino daw kaya?
May kasama pa daw silang Bloody Devil. Lumingon ang kanyang lolo na sinabi na iniisip din daw niya ito. Na naiinis pa din ang ating bida na sinabing silang mga hayop. Na napatingin lang sa kanya si Jeong Huang na walang masabi. At napahawak ito sa kanyang batok at sinabing isa rin daw siya sa mga tipo ng taong hindi kayang tiisin ang kawalang katarungan. Dagdag pa nito na tinawag si Humuon sa kanyang pangalan at sinabing ngunit bata, makakatagpo din daw siya ng napakaraming tao na tulad ng Bloody Devil. Na nagulat ang ating bida sa sinabi ng kanyang lolo at napasabing ano. Sinabi nito sa kanya na habang nasa mundong ito daw siya, ay makakasalubong daw siya ng mas maraming mas masahol pa. Kaya kailangan daw niyang matutong kontrolin ang kanya ding sarili. Sinabi pa nito na nakatingin sa ating bida na nagdidilim daw ang kanyang isipan dahil sa galit. Kaya huwag daw niyang hayaang kontrolin siya ng galit, siya daw ang dapat kumontrol dito. Nananlaki ang mata ng ating bida sa kanyang narinig at sumagot ito na naiintindihan daw niya. At makikita ang isang pavilyon na maririnig na sinabi ni Jeong Huang na sige, aalis na daw siya para asikasuhin ang ilang bagay, kaya maghanda na daw sila para umalis kasama si Wukang. At sumagot ang ating bida na sige, lolo. Magkikitang magkausap si Lady Yeon si Hyun at Jeong Huang na sinabi nito na mayroon daw siyang kailangang sabihin sa kanya. Natumugon si Lady Yeon na ano daw ang bagay na iyon. At may binigay siyang bilog na bagay na sinabi na narito. Maraming bagay daw ang nangyari dahil sa kanya, kaya ituring mo na ito bilang anyo ng kabayaran. Mabuti kang bata, kaya nagtitiwala akong asikasuhin mo ang mga sugatan at mga patay. Na nagulat naman si Lady Yeon nang mahawakan niya ito. At sinabi na ito daw ba ay isang Nightglow gem. At isang piraso daw nito ay katumbas ng halaga ng isang buong kastilyo. Hindi daw niya ito matatanggap. Na sinabi sa kanya ni Jeong Huang na hindi daw ito sapat para sa akin, kaya kunin mo na. At may dalawa akong pangakong nais kong ipangako mo. Una, huwag mong ibubunyag ang aking pagkakakilanlan sa mga tao ng ngayon. Sigurado akong mananatili itong sikreto kung ipaalam mo rin ito sa convoy. Pangalawa, kapag ginamit mo ang Nightglow gem, ipagkatiwala mo lamang ito sa taong mapagkakatiwalaan mo. May papangako mo ba ito? Na nakikinig lang ng mabuti si Lady Yeon, at pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang sarili na ang unang pangako daw ay para maiwasan ang anumang problema na dulot ng pagkakaugnay ng nayong ito sa Palm Emperor. Para protektahan ang mga tao dito. Ang pangalawa ay babala na ang sinumang mag-iingat ng bato ay maaaring mapahamak kung hindi sila mag-ingat. At pumikit si Lady Yeon na sinabi niya na naintindihan daw niya. Palm Emperor. Na sinabi ni Jeong Huang na gusto daw talaga niya siyang kausap dahil sa sobrang gaan daw makipag-usap sa kanya. Na tumalikod na ito sa kanya at sinabi pa na sige, ipapaubaya na daw niya ito sa kanya at uuwi na daw siya kasama ang kanyang mga apo. Natumugon si Lady Yeon na maraming salamat. Nakatalikod si Jeong Huang na sinabi ni Lady Yeon sa kanyang sarili na sa nangyayari sa rehiyon ng Gangho. Bagaman maraming nawala sa aking mga tauhan dahil sinamahan kami ng Palm Emperor. Ang Bloody Devil at ang misteryosong organisasyon ang dapat sisihin, hindi siya. Makikita ang mata ni Lady Yeon na nakatingin sa Nightglow gem. Na sinabi nito na kailangan daw niyang unahin ang mga katotohanan, hindi ang kanyang damdamin. At pagkatapos ay sinigaw niya at sinabi na Palm Emperor, Sir. Karangalan daw niyang nakasama siya sa paglalakbay. Na itinaas ang kamay nito na tumugon na wala daw anuman. At magkita daw ulit sila. Makikita ang mansyon ni na Lady Yeon na sinabi ni Jeong Huang na Wukang, Wumuon, aalis na daw sila kung handa na sila. Natumugon ang mga ito na okay. At lumipat ang eksena sa kanilang bahay. Na sinabi ni Jeong Huang na hindi ko kayang pumasok. Na sinabi sa kanya ng ating bida na dumating ka dito ng may kumpiyansa, kaya paano ka nagkakaganito sa pintuan pa lang? Pumasok na tayo. Na sinabi pa ni Jeong Huang na paano kung hindi man lang niya ako tignan sa mata. Hindi, baka patayin pa niya ako. Na sinabi sa kanya ng ating bida na sino ang makakapatay sa iyo, sir. At lakasan mo na ang loob mo. Na lumabas ang kanyang ama na sinabi na ano daw ang kaguluhan na ito. Anong meron? Na nagulat ito na napasabi na Wumuon. Wukang, kailan kayo bumalik? Narinig kong dumating kayo sa Wunhan kaya pupuntahan ko kayo pero narito na pala kayo. Na napasabi ang magkapatid na ama.
Na masayang sinabi ng kanilang ama na, pero bakit kasama mo si Wukang? Hindi ba dapat ang kasama mo ang Huasan Group? Na masayang sinabi ni Wukang na ama. Na sinabi din ng ating bida na ama. Na sinabi pa ng ating bida na pakiramdam ko ang tagal natin na walay sa isa't isa. Na sinabi sa kanila ng kanilang ama na mga anak ko. Buti naman at nakita ko ulit kayo. Ayos lang ba kayo? Malulusob naman kayo, di ba? Na sinabi ng dalawa na maayos lang kami. Ikaw at si ina. Kamusta kayo? Na napatingin kay Jiang Huang na sinabi na maayos kami. Pero sino ang taong iyon? Parang nag-aaway kayo. Sinabi ng ating bida na siya daw ba? Na napahinga naman ng malalim si Jiang Huang at sinabi na hindi daw niya talaga kaya kahit anong pilit niya. Na sinabi niya sa ating bida na sabihin na lang daw sa kanyang ina na. Lumabas dito. Na mabilis na pumasok ang ating bida na tumugon na okay. At ang kanyang ama naman ay pinipigilan ni Wukang na sinasabi nito na ha. Sino daw siya para palabasin dito ang kanyang asawa? Dagdag pa niya na kung kilala daw ba niya ang kanyang asawa. Na sinabi naman ni Wukang sa kanya na ama huminahon lang daw siya. Na sinabi pa niya na itinuro si Jiang Huang na siya daw ang kanilang lolo. Na nagtatakang tumingin ang kanyang ama kay Wukang at sinabi na ano. Sinabi pa ni Wukang sa kanyang ama na siya daw ang kanilang lolo. At hinawakan niya si Wukang sa balikat at inalog niya ito at sinabi na naging tanga ka ba nang bumalik sa normal ang kuya mo. Hoy, Wukang! Balik ka na sa tamang pag-isip mo. Natumugon ito sa kanya at sinabi na ayos ako. Oo, syempre, mas bata nga siyang tingnan kaysa sayo. Pero, ang totoo, siya si Palm Emperor Baeksangun. Alam mo naman kung paano ang mga maestro, mas bata silang tingnan kaysa tunay nilang edad, di ba? Na nakatingin sa kanila si Jiang Huang na sinabi pa ng kanyang ama na ano daw ang baluktot na pinagsasabi niya. At bakit daw naman ang Palm Emperor pupunta dito? Gusto daw ba niyang sabihin na ang Palm Emperor ang lolo niya? Na inakbayan niya si Wukang na sinabi pa niya na tama na daw ang kalokohan. Tara, magpatingin tayo sa doktor agad. Hindi pwede may isa pang tanga sa pamilya natin. Natumugon ito na hindi. Makinig daw muna siya. Na napahinga ng malalim si Jiang Huang na sinabi na hayaan na daw niya siya, Wukang. At si Jinjin na daw ang magpapaliwanag ng lahat-lahat sa kanya kapag dumating na siya. Na makikita ang kanilang bahay na sinabi pa ng kanilang ama na ha. Teka, sinabi mo ba Jinjin? Bata ka, paano daw niyang magawang banggitin ang pangalan ng asawa niya? Binuksan ng ating bida ang pintuan at masayang sinabi ng ating bida na ina. Andito na daw siya. Na nagulat naman ang kanyang ina na napasabi na wumuon. At sinabi sa kanya habang may tinatahi na nakabalik daw siya ng maayos. At inaalagaan daw ba niya ang sarili niya? Na sinabi ng ating bida na ano daw yan? Natumugon ang kanyang ina na wala lang daw yon. Nakatingin pa din ang ating bida sa kanyang ina na maiyak-iyak na sinabi niya sa kanyang isip na may sakit siya, pero patuloy pa rin siyang naghahabi ng mga damit para sa akin. Na sinabi ng kanyang ina sa kanya na lumapit daw siya sa kanya. At hayaan daw niya siyang hawakan. Na lumapit ito at sinabi sa kanyang ina na meron daw silang bisita, kaya sumama daw siya sa kanya. At tutulungan daw niya siyang pumunta doon. Habang naglalakad sila ay sinabi pa ng kanyang ina na isang bisita. Natumugon ang ating bida na oo, at si Wukang din daw ay narito na. Na napasabi naman ang kanyang ina na talaga daw ba. Andito si Wukang. Mabuti daw naman. Dagdag pa niya na kamusta daw naman siya. Na nakangiting tumugon ang ating bida na sinabi niya na napakabuti daw niya. At sobrang lakas pa daw niya. Na sumagot ang kanyang ina na mabuti daw kung ganun. Ngunit ang isang bisita daw na kanyang sinasabi. Na tumingin ng seryoso ang ating bida sa kanya at sinabi sa kanyang sarili na hindi na siya makalakad ng maayos. Lumalala na ang kalagayan niya. At naglagay ng enerhiya sa kanyang kamay na sinabi pa niya sa kanyang sarili na gagamitin ko ang Unbreakable Celestial Master's Divine Art para bigyan siya ng konting ki. Na nagulat ang kanyang ina sa ginawa ng ating bida. Na biglang napasabi sa kanya na wumuon, ikaw. Natutunan na daw ba niya ang mga sining? Na nagulat ang ating bida na sinabi niya sa kanyang isip na kaya pala totoo ang sinabi ni Lolo. Nararamdaman din niya agad dahil natutunan din niya ang mga sining ng martial arts. Na nakatungong sinabi na ating bida na oo, ina. Hindi ko naman sinadyang lokohin ka, pero
Nabiglang napahawak sa ulo ang kanyang ina na napasabi na anak ko. Hindi ko nais itaguyod ang mga anak ko bilang mga martial artist, pero pati ikaw. Na nakatingin ang ating bida sa kanyang ina na sinabi pasensya na, ina. Pag-usapan na lang natin yan mamaya at tingnan muna natin ang bisita. Dali. At bumukas ang pinto. Na napatingin ang kanyang ama na napasabi na andito ka na asawa ko. Dagdag pa niya na tingnan mo, mister. Paano magiging anak mo ang asawa ko sa edad niya? Na makikita ang muka ni Jiang Huang na sinabi niya na matagal-tagal na rin, Jinjin. Na nagulat ang kanilang ina nang makita niya si Jiang Huang. At maluha-luha itong napasabi na ama. Na maluha-luha din si Jiang Huang na nakatitig lang at walang masabi. Na sinabing muli ng kanilang ina na ama. Na masayang tumugon si Jiang Huang na yes. Anak ko. Na sinabing muli ni Jinjin sa kanyang ama habang bumuhos ang luha nito na pagkatapos ng lahat ng panahong ito. Bakit? Nahumakbang papalapit si Jiang Huang. At niyakap si Jinjin at sinabi niya na patawad anak. Kasalanan daw niya ang lahat. Makikita ang muka ni Jinjin na umiiyak na sinabing muli ni Jiang Huang na patawad. Anak ko. Jinjin. Na makikita si Jiang Huang na umiyak. Na pinagmamasdan sila ng kanilang ama na mukhang tanga na tahimik lamang. Na makikita ang muka nito na hindi makapaniwala na sinabi pa niya na ang pagkakakilanlan daw ni Jinjin bilang ulila ay isang malaking kasinungalingan at may ama daw pala siya na si Palm Emperor Baeksangwon. Na pinagpapawisan nakatingin siya na sinabi pa na ibig sabihin siya daw ang biyenan niya. At nainsulto ko siya. At hindi maipinta ang kanyang muka na namula at napanganga na napasabi na ang sitwasyon daw. Ngayon ay naiintindihan na niya. At dito na po nagtatapos ang ika-28 kabanata. Ika-29 na kabanata sa pagpapatuloy. Sinabi ni Jinjin sa kanya na talaga bang pinahalagahan mo ang ibang bagay ng ganoon, ang kalayaan ba ang lahat sa iyo, ama? Dagdag pa niya na kaya pala. Hindi ka namin kasama noong pumanaw si ina at iniwan mo akong mag-isa. Na malungkot na tumugon ito na sinabi na pasensya na, anak ko. Sinabi pa niya na wala na akong ibang masasabing salita kundi pasensya na. Umiiyak na sinabi ni Jinjin sa kanya na hindi. Magsalita ka. Magbigay ka man lang ng dahilan. Nakasimangot ito na sinabi na kahit marami akong bagay na nais sabihin. Lahat ng iyon ay mga dahilan lang. At pagkatapos ito ay pumikit. Humawak sa balikat ni Jinjin na sinabi pa niya na hindi ito mabuti para sa katawan mo. Magpahinga ka at kalmahin ang sarili mo. Ang sobrang kasiyahan ay magpapalala ng kondisyon mo. Pinunasan ni Jinjin ang kanyang luha at sinabi na napakasama mo. Na malungkot lang na nakatingin ang magkapatid sa kanila. Na ang kanilang ama naman ay kakaiba ang muka na sinasabi na maging okay pa ba ako. At nagulat ito habang sinasabi ni Jiang Huang sa kanyang anak na gusto ko sanang ipagpatuloy ang usapan natin, pero mas malala pala ang kalagayan mo kaysa sa akala ko, kaya kailangan muna kitang gamutin. At sinabi sa kanilang ama ni Jiang Huang na anak, isara mo ang sa loob ng 4 na araw. Natumingin ito sa kanya at sinabi na kailangan kong mag-focus habang ginagamot ko ang asawa mo. Pwede mo naman gawin yan, di ba? Na nagulat itong tumugon na sinabi na okay po. Itay. Umiiyak pa din si Jinjin na sinasabi nito na hindi na kailangan, ama. Kaya ko naman. Malubha nga ang mga sugat ko, pero baka ikaw pang. Na hindi na niya na tinuloy ang sinabi. Habang tahimik na tinitingnan siya ni Jiang Huang at sinabi niya sa kanyang sarili na naisip pa rin niyang alalahanin ang masamang ama niya kahit galit na galit siya. Talagang hindi pa rin siya nagbago. Nakatungong sinabi pa ni Jiang Huang na Jinjin, kung kaya kong ibalik ka sa normal. Gagawin ko ang lahat. Kahit pa ikamatay ko. Na napatingin naman si Jinjin sa kanya at napasabi na ama. Sinabing muli ni Jiang Huang sa kanya na pero huwag kang mag-alala. Nakalimutan mo ba kung sino ako? Ako ang Palm Emperor. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa akin. At bigla itong may naalala na napataas ng kanyang ulo. At napalingon siya sa ating bida at sinabi nito na bata. Hindi ba may natanggap ka mula sa Wakespeare Demon noong isang araw na mabilis niya itong inabot at sinabi na oo, tama daw siya. At narito daw.
Kinuha ni Jiang Huang ang maliit na bote at tiningnan niya ito at sinabi na ito talaga ang inaasahan niya kay Jeong Hong. Ibinigay niya ang pinakamahalaga niyang pag-aari bilang pasasalamat sa pagliligtas sa anak niya. Na napatanong ang ating bida na sinabi na ano daw ang bagay na iyan. Itinaas niya ang bote at sinabi na ito ang Hollow Bluestone Etcher. Ang isang patak nito ay magbibigay sa iyo ng 30 taon na halaga ng internal key. Kapag ipinahid mo ito sa katawan mo, titibay ito na parang bakal at magiging immune ka sa anumang uri ng lason. At kilala ito bilang pinakamahusay na elixir na umiiral. Binuksan niya ito at sinabi na pero hindi ito purong Hollow Bluestone Etcher. Hinaluan ito ng iba pang sangkap na medikal para mas madaling inumin. Pero nasira ang balanse ng elixir dahil doon. Isang patak lang nito ang kaya mong inumin. Na nagtanong ang ating bida na sinabi nito na ano ang mangyayari kung uminom ka ng 2 patak. Na tumingin sa kanya si Jiang Huang at sinabi nito na kaya ng katawan mo ang 1 patak. Pero higit pa roon ay sisira sa balanse ng katawan mo, magugulo ang internal key mo, at hahantong ito sa kamatayan mo. Na nagulat naman ang ating bida sa kanyang narinig. Inalalayan na ni Jiang Huang si Jinjin papasok at sinabi pa niya na pero kahit 1 patak lang nito ay kamangha-mangha na. Katumbas na ito ng 30 taong enerhiya. Sa totoo lang, masyado na akong matanda para sa mga elixir na ganito pero magiging napakakapaki-pakinabang nito para sa mga bata katulad mo. Dagdag pa niya na kahit papaano, mapapataas nito ang tsansa na magtagumpay ang gamutan kay Jinjin. At pagkatapos ay makikita ang kanilang bahay, at sinabi pa ni Jiang Huang na sige, simulan na natin. Isara ang inn, at kayong dalawa, magbantay kayo ng salitan. Natumugon sila na okay na iintindihan daw nila. Pinapagaling na Jiang Huang si Jinjin na sinabi pa niya sa kanya na tiisin lang daw niya ito. At kailangan daw niyang tiisin talaga ito. Sinabi pa niya sa isip habang nakatingin ito na dapat hindi ko na pinatagal pa para hindi sana naging ganito lumala. Nahihirapan si Jinjin na sinabi pa sa isip ni Jiang Huang na pasensya na aking anak. At sumapit na ang umaga. Na makikita ang kanilang inn. Nakaupo silang dalawa na sinabi sa kanya ni Wukang na naintindihan ko na. Kaya pala ganun pala ang nangyari. Isang kamangha-manghang kaganapan. Na tinanong naman ng ating bida siya at sinabi na kaya pala nangyari iyon, Wukang. Akala mo ba't isa akong tanga na palaging pumupunta sa red light district, kaya nagkunwari kang hindi mo ako kilala? Kung ako nasa posisyon mo, baka ganoon din ang ginawa ko. Hinawakan sa balikat ng ating bida si Wukang at sinabi niya na sigurado akong naging mahirap para sayo sa Huasan Group. Talaga ako ay proud na magkaroon ng isang mahusay na nakababatang kapatid, Wukang. Na nakatingin ito sa kanya na sinabi na ganun daw ba. Salamat. Umalis ang ating bida na sinabi pa niya sa kanyang kapatid na bueno, kailangan kong kunin ang bayad ko mula sa Noble Lease Merchants Corp, kaya bantayan mo muna ito habang wala ako. Na sumagot ito na okay. Habang tumatakbo ang ating bida papalayo. Sinabi ni Wukang na nakatingin sa kanya na brother. At lumipat ang eksena sa Noble Lease Merchants Corp. Na sinasabi ng ating bida na narito ako para kunin ang bayad ko sa pagsama sa huling convoy. Saan ko ito makukuha? Na itinuro ng isang lalaki ang daan na sinabi sa kanya na si Master Song. Ang vice leader. Ay inutusan kang dumiretso sa opisina. Doon daw niya ibibigay ang bayad mo. Natumugon ang ating bida na salamat daw. Na napasabi pa siya sa isip na tinatawag na daw siya ngayong master. Sabay tawa. Na nagulat siya nang mabilis na hinawakan ang kamay niya ng taong binugbog ni Jiang Huang. At sinabi nito na Master Song. Nandito ka na. Maligayang pagbabalik. Gusto ko sanang makipag-usap sa iyo, pwede ba tayong maupo at? Nang biglang hinatak ng ating bida ang kanyang kamay na sinabi na bitawan daw niya siya. Na sinabi nito sa kanya na bakit ka naman ganyan? Hindi mo na ba ako kilala? Na sinabi pa nito sa kanya na may nais akong pag-usapan tungkol sa iyong lolo, ang Palm Emperor. Na biglang hinawakan siya ng ating bida sa liig na kanyang ikinagulat. At inilapit ng ating bida ang kanyang muka na sinabi nito na hindi mo ba narinig mula kay lolo? Huwag mong banggitin ang kanyang pagkakakilanlan. Papatayin kita kung hindi ka mag-iingat. Na makikita ang muka ng ating bida na sinabi pa niya na naiinis ako sa mga lalaking tulad mo na kayang magbago ng ugali sa isang iglap.
Tapos nagpapakataas-taas pa sa mga taong mas mahina kaysa sayo. Nananlaki ang mata nito na pinagpawisan na sinabi sa kanya na naiintindihan daw niya Master Song. Binitawan na niya ito at sinabi pa na kung naiintindihan mo, umalis ka na. Makikita ang ating bida na naglalakad. Na sinabi sa kanyang sarili ng lalaking ito na nakahawak sa liig na yung batang iyon. Binabastos pa ako kahit na naging magalang ako. Sige. Pagmasdan mo. Pagsisisihan mo to, sinabi ng ating bida habang makikita ang labas ng opisina na grabe. Ang laking pera nito para sa akin. Nandito lang ako para kunin ang bayad ko sa trabaho ko. Na sinabi sa kanya ni Lady Yeon na isipin mo na lang ito bilang isang tanda ng pasasalamat. Malaki ang tulong mo sa convoy namin, Master Song. Isang convoy na kasama ang Palm Emperor at ang kanyang kamag-anak, isang convoy kung saan ang apo ng Palm Emperor ay nagtatrabaho bilang tagadala ng mga gamit. At wala sa kalingkingan ng mga nagawa na yon ang 30 pilak na ipinagkakaloob ko sa iyo. Hawak ang supot ng pera ay sinabi ng ating bida sa kanya na pero wala ba kayong mga tauhan na nawalan ng buhay? Dapat ang mga pamilya nila ang makakuha ng perang ito. Kaya ko nang mabuhay nang wala ito. Na sinabi sa kanya ni Lady Yeon na tungkol sa kanila. Hindi ko na kayang ibigay ang mga detalye pero maaayos din sila. Kaya't huwag kang mag-alala at tanggapin mo na lang ito. Na napasabi pa siya sa kanyang sarili na hindi ko kayang sabihin sa kanya ang tungkol sa Night Glow Gem. Tumingin sa supot ng pera ang ating bida na sinabi niya na ganun ba? Sigurado ba akong pwede ko itong tanggapin? Na nakangiting tumugon si Lady Yeon na pakitanggap na lang. Para sa akin. Na itinago na niya sa kanyang looban ng damit at sinabing nakapikit na okay. Salamat. Kung ganun, ikalulugod kong tanggapin. Nang biglang lumabas si Muning sa kanyang damit na ikinagulat naman ng ating bida. Na napasabi si Lady Yeon na Silvertooth. At kinuha niya ito at sinabi na ang cute mo talaga, maliit na nilalang. Na napasabi naman ang ating bida na lagi siyang parang bata kapag nakikita kanya. Na sinabi ni Lady Yeon sa kanya na pero. Gusto ko sanang magtanong. Bakit mo itinago ang iyong lakas at ang katotohanan na apo ka ng Palm Emperor? Na napasabi naman ang ating bida na iyon daw ba? Na nakatingin si Lady Yeon sa kanya, na sinabi sa kanyang sarili na may ideya na ako mula sa narinig kong usapan kanina. Pero gusto ko pa ring marinig ito mula sa kanya. At pagkatapos ay nagkwento ang ating bida sa kanya kung ani ang nangyari. Na makikita na masaya si Lady Yeon sa ikwenikwento ng ating bida. Na tumingin ito sa kanya na sinabi na sungguh moon. Dagdag pa niyang sinabi sa kanyang sarili na sinasabi niya sa akin nang may ganitong inosenteng pananaw. Dagdag pa niya na makikita ang ating bida na pero. Sa halip ng kanyang mga kwentong hindi ka panipaniwala ang mga mata. Kilos at mahinahong tinig niya. Ayun ang nakakuha ng aking atensyon. At nais ko sanang malaman kung bakit. Na makikita ang langit na sinabi ng ating bida na ang dahilan kung bakit hindi ko sinabi na ako'y tinuruan sa martial arts ay dahil wala namang nagtatanong tungkol dito at wala akong pagkakataon na ipakita ito. Hindi ko naman talaga ito tinatago. Pero yung maglakad-lakad at magsabi sa mga tao ng ako ay isang sanay sa martial artist ay wala nang ibang ibig sabihin kundi magyabang. Nasyabi ni Lady Yeon sa kanya na tama nga. Naiintindihan ko na. Pero bakit hindi alam ng lahat na ang nakababatang kapatid mo ay disipulo ng Hwasan Group? Na sinabi niya sa kanya na nakatungo na kaya nga. Dahil hindi gusto ng ina namin na sanayin kami sa martial arts. At sinabi niyang wala ring mabuting mangyayari kung malalaman ito ng iba. Dagdag pa niya habang makikita ang likod ng kapatid niya na maraming kaibigan at kalaban ang kakaharapin ng kapatid ko sa kanyang pagpasok sa Hwasan Group. Kaya't itinago niya ito upang maiwasan na mapahamak ang aming pamilya kung kami ay masangkot. Na sinabing nakapikit ni Lady Yeon na meron daw naman siya doong punto. Na tinanong pa ni Lady Yeon ang ating bida na kaya ano ang balak niyo ngayon? Babalik ba kayo sa Iron Blade Bike House pagkatapos ng paggamot ng ina mo? Na napahawak sa ulo ang ating bida na sinabi nito na hindi ko pa alam. Depende pa rin sa mga magulang namin. Na napasabi si Lady Yeon na ganun daw ba? Natahimik ang ating bida at sinabi na habang nasa paksa daw sila, dahil sa gamutan ng nanay nila, kailangan daw nilang magbantay ng kapatid niya ng salitan. Kaya sa tingin niya daw ay hindi siya makakapagtrabaho para sa convoy nila.
Na napasagot na lamang si Lady Yeon ng o. Makikita ang lungkot sa mata ni Lady Yeon, at nasabi na lang niya sa kanyang isip na gusto sana niyang manatili siya kahit papaano. Pero kung gagawin daw niya yon, baka isipin niyang ginagawa niya lang iyon dahil apo siya ng Palm Emperor. Biglang umiti na lamang ito at sinabing naintindihan daw niya, mukhang ganun na nga daw Master Song. Okay lang daw na gawin niya ang gusto niya. Masayang sumagot ang ating bida na salamat daw ng marami. Bumukas ang pinto at sinabi ng ating bida na nag-aalala na daw siya ng husto sa nanay niya, kaya babalik na daw siya at ito'y nagpaalam na. Nasumagot naman si Lady Si Hayon na sige daw. Pasensya na daw sa pagpapahintay niya sa kanya doon. Bilisan na daw niya ang pag-uwi. At sumagot ang ating bida na magkita na lang daw sila ulit. Na makikitang sumara na ang pinto. Mag-isa na lamang si Lady Si Hyun na nakaupo sa ilang malaking silid na tahimik lamang. Napabuntong hininga ito at binanggit ang pangalan ng ating bida na Sung Woo-moon. Palagi niya daw siyang iniiwan na parang may nararamdaman siyang sentimental sa kung anong dahilan. Makikita ang mansyong ito na sinasabi ni Cha Yong-rong na wala ka bang gagawin, ama? Natumugon ito na anong ibig mong sabihin. Na sinabing muli Cha Yong-rong sa kanyang ama na ang babaeng iyon, si Iyon Si Hyun, magiging pinuno na sa bilis ng takbo nito. Wala ka bang gagawin tungkol doon? Na sinabing muli sa kanya ng kanyang ama na ano bang inaasahan mong gawin ko? Kung susubukan nating gumawa ng plano tulad ng dati, malaking problema tayo kapag nalaman ng Palm Emperor. Na makikita ang muka nito na sinabi pa sa kanyang ama na ibig sabihin nito, kailangan nating tanggalin ang Palm Emperor. Si Sung Woo-moon at si Sung Woo-kang muna. Na sinabi ng kanyang ama na oo, tama ka naman doon. Pero sino ang pwedeng tumanggal sa Palm Emperor? Wala pang nakagawa noon kahit kailan, kaya paano natin magagawa? Na sinabi sa kanya ni Cha Yong-rong na tao pa rin naman siya. Apektado pa rin siya ng lason. Na sinabi ng kanyang ama na pero hindi ba masyadong delikado yon? Sabihin nating napatay natin ang pamilya nila, paano kung malaman ng Hwasan Group at ng Iron Blade Bike House? Na naiinis pang sinabi nito na, ama, ganyan mo ba talaga balak? Tapusin ang buhay mo? Ang maglilingkod sa babaeng iyon habang buhay? Dagdag pa niyang naiinis na palagi mong sinasabi na ang buhay ay isang sugal. Kailangan lang natin itong gawin ng perpekto para hindi malaman ng Hwasan Group o ng Iron Blade Bike House. Na sinabi ng kanyang ama sa kanyang isip na tama. Ang buhay ay isang sugal sa huli. Na makikita ang mata nito na sinabi pa sa kanyang sarili na lahat ng pinakadakilang tao sa mundo ay narating ang kanilang kinalalagyan dahil isinugal nila ang kanilang buhay. Kapag pinalampas ko ang pagkakataong ito, gugugulin ko ang natitirang panahon ko sa paglilingkod sa babaeng iyon, hindi dapat maging napakawalang saysay ng buhay ko. Na masayang sinabi ni Cha Yong-rong na ang tiyuhin natin ay ang kanang kamay ng leader ng Ink Smoke Group. Narinig kong may napakahusay na toxicologist doon. Na napangiti ang ama nito na sinabi na tama. Ang Smoke Screen Faction. At dito na po nagtatapos ang ika-29 na kabanata.